buwaya ay kabilang sa mga sinaunang grupo ng hayop na nabuhay noong panahon pa ng dinosaur. At kahit marami na ang hayop na naglaho paglipas ng panahon, nagpapatuloy pa rin ang lahi ng mga buwaya. Sa Pilipinas, may isang uri ng buwaya na sinisikap na sagipin at paramihin. Sila ang mga bukarot. Sa San Mariano, Isabela, nakuna ng aming programa sa kauna-unahang pagkakataon ang pagkakapisa ng itlog ng Philippine crocodile o bukarot. Hindi pa man ito napipisa, problema na ang namimesting mga langgam. Kaya isinama namin si Dave General, isang eksperto ng langgam, para mag-imbestiga. Alvin, may problema daw kayo ngayon sa mga itlog ngayon? Oo, Doc, meron kasi parang inaatake na naman Ng ng mga ant. Inabutan namin ang bantay sanktuaryo ng Mabuaya Foundation na si Alvin. Binabantayan niya ang pugad ng mga buhaya para hindi atakihin ng mga langgam. first time natin makakita talaga ng nest ng crocodile sa wild, Sir Dave, ano? Ito, actual na ito yung problema nila. And anong klase mga langgam kaya itong mga to? Ang tawag dyan, Solenopsis geminata, mga tropical fire ants. Ito ba yung pag nakagat talagang nagbi-blister yung mga kagat nila kasi sobrang kate? Magpapantal talaga sa ang tao kung na-sting niyan. Pero ang crocodile na nasa loob ng shell, kaya nilang patayin. Dahil dudumugin nila yung helpless na crocodile, hindi na makakalabas. Carnivorous ang mga tropical fire ants. Kahit patay na kauri ay kinakain nila. Hindi yun native sa Philippines, introduced yun, saka invasive. Galing yun sa Caribbean. Accidentally nadala dito ng mga Kastila pa. Sa ilalim ng lupa, gumagawa ang mga langgam ng daan para makalapit sa mga itlog ng bukarot. May venom ang mga langgam na ito at kayang pumatay ng kanilang kalaban. Sa panahon ng pagpiksa ng mga itlog ng bukarot, bantay sarado si Alvin sa pugad. Dapat kung kasi nakabaliktad siya Dapat tutulungan talaga. Talaga nahihirapan siya kasi nakabaliktad Slowly, I'm peeling off the hard shell para makalabas siya. Yun! Yun na! Hey! Ito ang unang sulyap ng batang bukarot sa mundo. This is so amazing! Oh my God! First time na nakapag-document tayo ng actual hatching sa baby croc. Mabuti na lang napansin niya na hatch na siya. Kasi after how many hours ito, pag hindi pa nakalabas to, masasuffocate na ito, no? Tapos may possibility po na atakehin po siya ng langgam. Paliwanag sa amin ni Dave, ang mapulang likido na lumalabas sa itlog ng bukarot ay nagiging kaakit-akit sa mga tropical fire ants. Yan, sipon na yan, albumin yan, masustansya yan. Yung amoy niyan, hinahanap ng mga langgam. Yung malansang epekto, ano? Ngayon, pag hindi siya makalabas agad, ito ang magiging pain para mga langgam lumapit, tapos magtatawag pa sila. Maaring mangyari, yung hatchling hindi pa makalabas ng shell, pinatay na ng mga langgam kasi may sinasaksak silang venom. Mabuti na lang at natulungan ang baby bukarot dahil kung pababayaan ay maaari siyang atakihin ng fire ants. Kinabukasan, binalikan namin ang natitira pang mga itlog. Closely. Ayun, oh. May egg na. Ay! What's that? May langgam na. May langgam. Ayun, oh. May langgam na. Naku. Ito na yung sitwasyon na complain nila na mga ants ay pumapasok na sa mga eggs nila, no? Dun sa nest nila. Kung hindi maagapan ang sitwasyon, posibleng mamatay ang mga baby bukarot. mailayo natin itong egg sa nest na ito, ilipat
sa isang safe na container na hindi sila lalamdamin. Nung nag-iisip nga kami, yung buong team doon, kasama yung Mabuhay Foundation, the only way to save them is to take them out in that area kasi nandun na yung mga fire ants Ang kaserolang ito ang magsisilbing pansamantalang incubator ng mga itlog. Ang gagawin muna natin is sterilize muna natin yung lupa dahil meron tong mga mikrobyo, may mga fungus, may langgam. So gagawin natin yan, initin muna natin. Papalamigin ang lupa saka pwedeng ililipat ang mga nasagip na itlog ng bukarot. Habang tumatagal, tumitindi ang aming pananabik sa pagkapisa ng mga itlog. Problema ng mga ekspertong nangangalaga ng mga Philippine crocodile o bukarot ay ang kalaban nitong mga invasive species ng fire ants. Kaya inabuti namin gumawa ng pansamantalang incubator para sa mga ito. Ilang saglit pa, Umakit lang ako doon sa taas at pag-check ko doon sa mga eggs, wala pang ilang minuto, nag-emerge na sila, no? Nag-hatch na out of the eggs. Ito yung umbilical cord nila. Kailangan natin pagiran ng antiseptic. may tatlo pang natitirang itlog na hindi pa napipisa. Maya-maya pa, We're witnessing two eggs hatching and right before our eyes, ano talaga, second per second, minute per minute, tine-record ko yung mga activities while they're hatching. dadalhin sa rearing station ang mga bukarot para obserbahan at palakihin. Kapag malakas na ito, saka sila ibabalik sa wild. Samantala, isang higanting Philippine freshwater crocodile o bukarot naman ang nasagip sa Valenzuela, Mayo ngayong taon. 70 kilo ang bigat nito at nasa mahigit 7 talampakan ng haba. Dinala ang bukarot sa Wildlife Rescue Center kung saan ito sumailalim ng masusing pagsusuri at rehabilitasyon. Most likely po, hindi na po natin makikita ang mga gantong hayop po sa ganong area po. Pwede po kasing hindi natin masabi, pwedeng may nagdala po or may nag-alaga po. Upon arrival po sa amin, sineck up po natin siya, which is overweight talaga siya. Possible kasi kung ano-ano na lang pinapakain po sa kanya. Generally, in good health naman po. Dito po, i-rehabilitate natin. Siguro papapayatin natin ng konti para kaya nang makabalik sa wild po. Malaki ang papel na ginagawa ng mga bukarot sa wild. Sila ang nagkokontrol ng populasyon ng mas maliliit pang mga hayop. Kaya may big itong pinoprotektahan sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 kung saan pinagbabawal ang paghuhuli, pagpatay at illegal na pagkuha ng mga protektadong wildlife species tulad. Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.